Napansin mo ba na habang mas tumatanda ang isang tao, mas lalo siyang tumatahimik? Hindi dahil wala na siyang masasabi, kundi dahil alam na niya kung alin ang mahalaga. May mga taong hindi mo halos marinig, pero pag pumasok sila sa kwarto, biglang nagbabago ang pakiramdam. Sa mundong lahat gustong magsalita, magpaliwanag, magpatunay, may kakaibang lakas ang taong hindi kailangang mag-ingay. Habang ang iba nagpo-post ng lahat, ang iba naman pinipiling manahimik at doon sila mas nagiging buo. Hindi lahat ng iniisip mo kailangang marinig ng mundo. Hindi lahat ng sakit kailangang ipakita. At hindi lahat ng tagumpay kailangang ipagmalaki. Sabi ng mga Stoic, ang tunay na lakas ay kalmado, hindi nagmamadali, hindi naghahanap ng palakpak. Hindi ito tungkol sa pagtatago, kundi sa karunungan. It's time to move forward. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 8 bagay na mas pinipili ng matatalinong tao na panatilihing tahimik. Number 1. Edad. Napansin mo ba? Kapag nalaman ng tao ang edad mo, parang bigla ka nilang nilalagyan ng kwento. Masyado ka pang mas bata o masyado ka nang matanda. Bago ka pa man magsalita, may desisyon na sila tungkol sa iyo. Sabi ni Marcus Aurelius, hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay, kaya bakit mo hahayaang isang numero ang magdikta kung paano ka tratratuhin? Sabi ni Seneca, hindi maikli ang buhay, inaaksaya lang natin. Ang halaga mo, hindi nasusukat sa edad, kundi sa lalim ng pag-unawa mo sa mundo, sa tao, at sa sarili mo. Number 2. Pera. Isang topic na kayang baguhin kung paano ka tingnan ng tao. Kapag marami ka, may lalapit. Kapag kulang ka, may huhusga. Bigla, hindi ka na ikaw, kundi kung ano ang laman ng bulsa mo. Sabi ni Epictetus, ang tunay na yaman ay hindi pag-aari, kundi kalayaan sa pagnanasa. Ang taong kontento, mas mayaman pa kaysa sa taong hindi sapat ang kahit magkano. Kaya tahimik ang tunay na yaman, hindi dahil wala siyang pera, kundi dahil wala siyang kailangang patunayan. Number 3. Mga lihim ng pamilya. Pangalagaan ang tahanan. Dito tayo unang nasaktan, pero dito rin tayo unang natutong mahalin. Walang perpektong pamilya. Lahat may bitak, may sugat, may tahimik na laban. Pero kapag inilabas mo sa mundo ang problema ng tahanan mo, hindi lahat tutulong. May iba, makikiosyoso lang. At habang dumadami ang opinyon, lalo lang lumalalim ang sugat. Ang tahanan, inaayos sa loob, hindi ipinagsisigawan sa labas. Number 4. Kalusugan. Huwag mong hayaang i-define ka ng sakit. Darating talaga ang mga araw na hindi na kasing lakas ng dati. May sakit, may limitasyon, may takot. Pero hindi ka ang sakit mo. Hindi ka maintenance, hindi ka diagnosis, hindi ka resulta ng lab test. Ikaw ay higit pa doon. Maaaring humina ang katawan, pero ang dignidad mo, hawak mo pa rin. Number 5. Intimacy. Ang intimacy ay sakrado. Hindi lahat ng malapit dapat ipakita. Hindi lahat ng masaya kailangang i-post. Kapag masyadong maraming nakakaalam,
unti-unting nawawala ang hiwaga. At kapag nawala ang hiwaga, sumusunod ang distansya. Ang tunay na relasyon, pinalalakas ng katahimikan, hindi ng audience. Number 6. Pagbibigay. Tahimik na kabutihan. May tulong na may kamera at may tulong na may puso. Magkaiba yon. Kapag may inaasahan kang kapalit, hindi na yon kabutihan. Yon ay transaksyon. Ang totoong tulong, hindi maingay, pero ramdam. Number 7. Karangalan. Hindi ito medalya. Hindi ito caption. Ang tunay na dangal, nakikita sa kilos kahit walang nanonood. Ginagawa ang tama kahit walang papuri. Number 8. Panlalait. Masakit, lalo na kapag totoo o galing sa taong mahalaga. Pero hindi mo kontrol ang bibig nila. Ang kontrol mo kung dadalhin mo ba ang sakit. Ang galit parang sako ng bato. Habang bitbit mo, ikaw ang napapagod. Ang pananahimik, hindi kahinaan. Ito ay disiplina. Ito ay lakas. Kung may tumama, mag-comment ng 1. Kung hindi ka sang-ayon, mag-comment ng 0. Sa mundong maingay, ang kalmadong isip ang tunay na kayamanan. Salamat sa panunood. Kita-kits sa susunod na video.